present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeal chambers unanimously confirms the appeal decision. This brings us to the end of the summary of the appeal chambers. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. All rise. Kuya Gulat. Wala na palangga, mga kababayan. Actually, expected ko na mangyayari to, pero syempre, nag-hope pa rin tayo, no? Na napasok na natin, nandito yung ating mga palangga, si Yumi at saka si Channel 167 Nelson. Ayan, so dyan po nagtatapos ang hearing. Grabe, nakakalungkot. Nelson, and Yumi, no? Sad sa dibdib. Third round, third course, lahat na puro failed na. Anong feeling nyo ngayon, Yumi? Sa akin, mother, nakakaiyak na. Alam mo yun yung hindi mo malam. Kung saan pa ba ang problema mo sa abogado pa? Kasi lahat rejected, failed. Yung, alam mo yun, yung kung nasasabit naman lahat ng requirements o kailangan na hinihingi nung judge, bakit parang hindi sila nagbabasa o hindi nila tinitingnan man lang? Kung may ginagawa si ko. Well, ikaw. Go ahead, Yumi. Yun nakakalungkot, mother. Ako, malakas ang paniwala ko dyan. Pagka kasi nalabas na si Tatay Digong dyan, na yung mga bangal yan ang kinatatakot nila So, babayaran talaga yung mga yan. Nelson, ano sa tingin mo? Well, bago ka magsalita, Nelson, ako naman, syempre ayoko lang sabi ko nga kanina, na mga 30 minutes before tayo na-start, ayoko maging negative or pessimistic na sabihin natin na, hindi yan palalabasin, di ba? Nag-hope pa rin tayo. Pero nung binabasa na nga yung hatol o yung desisyon nila, puro failed ang naririnig natin, di ba? Ang particular doon ako sa medical condition na wala daw condition sa any articles ng ICC chamber. So yes, Nelson, nakamute ka yata.
mabigat sa kalooban kasi syempre ang ina-expect natin after ng ilang buwan na pinakita naman no na merong ang kondisyon medical si PRRT, yan pa rin ang kanilang rason no? At hindi na kinonsider yung humanitarian reason. So, Yeah, na sinabi ka doon sa, doon sa kanina, I think second, first ground ba yun, na wala daw sa Article 58 na pwede nilang paboran o yung kapag mayroong medical condition ang isang akusado. So, yun yung nakakalungkot. Wala silang wala talagang humanitarian reason para, para palabasin si PRRD dahil wala daw nakalagay doon sa provision ng ICC na kapag may sakit ang isang suspect ay pwede na nilang palayain. So, grabe. At ano sa tingin mo? I think the defense team should consider the theoretical suggestion, yung theory nito. Disposal. And then second, dapat papapingin na nila to, dalhin na nila to sa gobyerno ng Netherlands. Itong kaso ni PRR. Ako, maganda na questioning na ngayon ang defense team ng ng PRRT. Anong nilaya? That's another. Yeah. kasi Anong yeah. kasi kung napansin mo doon sa kanina, although napakahaba niya, tsaka mahirap ang intindihin yung kanyang pag-English. Pero ang sinasabi doon na yung medical condition ni Pangulong Duterte ay hindi yun reason para bumaba bumaba yung pagiging risk niya as a person. Kasi, di ba, kino-consider nila na delikadong persona ang Pangulo Duterte dahil sa inakusa nilang yung mga pag-gugugor, di ba? Yun naman ang inakusa nila. So even though, yun na kung parang pagkakaintindi natin mga kababayan, kasi nasabi doon na
Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lagi pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang kung nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusan ang ma-inspirasyong mga katagal. May isa na namang natatanging tulad. Ang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May mga sitwasyong kung si pa ang ating mga katugo at inaasahan nating magiging kakampi sa mga sandali ng kagipitan ay siya bang nagiging sanhi ng ating mga hinagpis at sa kalaunan nagiging mortal pang kaaway. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang ito ang simula ng paninigil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin sa ating natatanging tulang may ang bukas. Nay! Si tatay nahintandaan na ako papatawid sa highway! Sabi ko... Nakakasama niya na sa loob ko papunta rito. Dinala ko agad si tatay sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Oh, Diyos ko! Totoo ba ang sinasabi mo, Francis? Kuya, sa hospital na si tatay! Saan? Bakit ganon? Kanina lang magkausap kami sa cellphone at tatay niyo. Ang sabi niya, uuwi para sa bahay na lumanangalian. Masakit pa. Hindi naplakahan ng mga katrabaho ni tatay. Nahagip sa kanya. Yung CCTV naman, hindi pala gumagana. Ibig sabihin, hindi mapapanagot yung driver na nakasagasa kay Itay, kuya. Sayang mga pasensya yung driver na. Bumalik man lang sa lugar para hanapin yung nasagasaan niya. Kahit ilang beses mo siya bumalik, hindi na niya may babalik ang buhay ng tatay ninyo. At kung alam lang niya na dahil sa kanya kapabayaan sa pagmamaneho, tinanggalan niya kayo ng karapatang magkaroon ng magandang kinabukasan. Anong balita, Paro? Nagpakita na ba yung tao nakasagasa kay Juanito? Wala pa kahit sino na sumisilip dito sa burol natin. Eh, paano niyo ipalilibig ang kapatid namin? Wala pa
po pwede yan, bahala na. Hindi kami papayag na gawin yung urong sulong at pagpapalibig sa kapatid namin. Oh, Eh kung hindi nyo kaya ipalibig, kami ni Julio magpapalibig. oo. At sa amin lahat ang pasok ng abulo eh, ha? Para alam namin kung ang magiging kakulangan at yun ang aming pupunuan. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. Bukas. Nay, pumayag po kayo sa gusto nangyari ni Tia Armida at Tio Julio. Kung hindi ako pumayag, hindi ako nagugulo. Na tayo. Ayoko na humating sa ganun. Nakakahiya sa mga tao. Hayaan mo na kasi, kuya. Total wala naman talaga tayong pera. Pagpalibigay tayo, di ba? Hindi mo naiintindihan, Karen. Sinasaklawan na nila yung mga desisyon natin. Pati ba naman abuloy na magagaling sa mga tao? Pakikialaman nila. Hindi lang sa pagpapalibing, kundi para sa mga gastusin din dito. Hanggat nakaburol si Itay. Hindi naman natin sila rin ang gumastos habang nakaburo si Itay. Para na lang sa katahimikan ng kaluluwa ng tatay mo. Paraya na lang tayo. Sumunod na lang kung anong gusto nila. Pero Inay, hindi po ibig sabihin, sinusuko na natin sa kanila ang lahat. Basta, huling pakikialam na nila to sa buhay natin. Pagkal. Kay Itay, huwag na nila tayong guguluhin. Hoy kayo, ingatan niyo pag sumasamang ng kapatid namin. Baka pumunta kung saan sa mayon. Masakit na yung pala yung tawag mo. Bakit mo kumilos? Kanina pa nakalabas ang kabaho ni Juanito ko. Kayo naman, Francis. Karen, ano ba hinihintay niyo? Bakit hindi niyo pa ilabas ang nanay niyo malgal na malgal doon? Juanito, bakit po kami iniwan ng mga anak ko? Karen nga, alis kayo mga sinay sa jeep na nasa likod nito. Kasi kasuhin ko pa kasi yung iba pang nasa jeep na sasakyan ng makikipaglibing. Karen, magandang gabi na. Hindi ka pa natutulog. Inisip ko kasi, paano ng buhay natin ngayon wala na si Itay? Ano ka ba? Kahit wala na ang Itay, tuloy pa rin ang buhay. Ngayon nga tayo dapat mag-aral ng mabuti. Eh, saan man siya naroon, matutuwa yun sa pagsisikap natin. Na tayo maglokohan, kuya. Aminin mo sa sarili mo. Na marami nang magbabago sa buhay natin. Ngayon tayo na lang ang magkakasama. Ano bang
makapasa mo pa sa entrance exam sa isang top university. Gusto ko doon mag-aaral, kuya. Pero mangyayari pa ba yun? Samantalang kasama na yung nalibing ni Itay ang pangako niya, susuportahan at puso ko kunin ko. Karen, alam kong pinapangarap mo makapasok sa university na yun. Marami namang public colleges na nag-offer ng communication course na gusto mo. Tulad ng ginawa ko. Kayang-kaya mo rin ipasa ang exam na yun. Basta, kuya, doon ko pa rin gusto mag-college. Kaya nga nagsikap ako, may pa sa yung entrance test dahil yun ang pangarap ko. At lahat ng ang gagawin ko para lang matupad ang mga yun. At ngayon, balikan natin ang mabuting kasaysayan sa ating dulang. May panahon, panahon punas. Atin, Bart, kayo pala. Anong kailangan nyo? Si Karen, asan? Nasa eskwelahan pa. Naasikaso mga papel niya para sa pagtatapos niya sa senior high school. Bakit niyo hinahanap ang anak ko? Kukunin ko na si Karen. Ha? Ako na ang magpapaaral sa akin. Nina, ngayong patay na si Juanito, alam ko, hindi mo na siya kaya papag-aralin pa. Tama si Armida. Ibigay mo na lang siya. Pero anak mo, kaya namin siya bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi. Hindi ko ibibigay sa inyo si Karen. Ha? At kahit kumapang ako sa hip, para lang itaguin ang pag-aaral niya, gagawin ko. Huwag lang siyang magpunta sa puderyo. Ay, yabang mo rin naman ang parang ano. Ano ba pinagbabalaki mo? Yang karinderya mo dugyot? Na kung hindi ka pa mamumulot ng mga bulok na gulay at karnes palengke, hindi ka magpagtitinda. Mas marangal ang hanap buhay ko kaysa sa pagkatao ninyo, ate. Wala na tayong pag-usapan ka. Kayo, umalis na kayo. Hindi mangyayari ang gusto nyo. Pasensya na. Magbubukas pa ako ng karinderya ko. Ang sama pala ng tumo na di na nahibang mga bini. Ah! Papayo! Gusto yung mga pino! Gusto yung mga wasari ko ito! Ay! Hindi po ako papayag na kunin ni Tia Armida sa atin si Karen. Kilala ko siya ina eh. Bukod sa pagiging mapanakit, siguradong may iba siyang motibo kung bakit gusto niyang kunin ang kapatid ko. Kung babalik ulit dito ang mga yun para ipilit ang kanilang gusto, nakahanda akong harapin sila. Kunin dito si Karen. Nay, narinig ko pa yung pinag-uusapan ninyo ni Kuya tungkol sa gustong pagkuha sa akin ni Charmita. Kung ganun, alam mo nang sasama po ako kay Charmita, Inay. Karen, Karen, baka hindi mo alam ang sinasabi mo. nangako ako sa kapatid ng ama niyo. Hindi tayo mag
magsasama-sama tayo sa hirap at ginawa. At itatawin ko pag-aaral nyo sa abot ng aking makakaya. Nay, kailangan natin maging practical. Kung matutustusan ninyo ang mga pangangailangan namin ni Kuya sa pag-aaral. Pero hanggang kailan yun? Ay, gusto ko po makapagkaliyo. Gusto kong panghawakan ang mga pangako ni Tia Armida. Una po ang desisyon kong tumira sa putir nila. Karen, hindi ako mapapanatag kapag nawala ka.